Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kapabalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Unang-una po sa lahat, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa atin pong buhay, sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, alam ko po, marami tayong mga plano. Marami tayong pinaplanong tagumpay sa ating mga buhay. Marami tayong ninanais na mabuti sa ating buhay. Ang tanong, sa ating mga pagpaplano sa buhay na ito, ay isinasama ba natin o tinatanong natin ang Diyos na sa mga bawat pagpaplano natin, ito rin ba ay plano niya para sa atin? Kasi kung minsan, kaya naman madalas na isasantabi natin ang ating Panginoon sa ating mga pagpaplano. Kadalasan po, minsan, sa katotohanan, kahapon po pala, meron pong kinuwento sa amin yung nagbigay sa amin ng recollection. Meron daw na isang lalaki, talagang pinlalo niya yung hanggang retirement niya. Nag-ipon siya ng maraming yaman dito sa mundong ito para mapaghandaan yung kanyang retirement. At pagdating ng kanyang retirement, ay nagkasakit siya. Yung pinaplano niyang magandang buhay na kanyang daranasin sana sa kanyang retirement, ay hindi niya na magawa dahil may sakit na siya. Yung kanyang naipon ay ginagamit niya sa kanyang karamdaman. Kaya magandang tanungin pa lang sa ngayon, huwag na nating hintayin yung dulo ng ating buhay bago tayo mag-isip ng magandang buhay at magandang plano. Sa ngayon pa lamang, kasama ang Diyos, isipin na natin, tanungin na natin ang Diyos, Panginoon, paano ko mapapaganda ang plano ko sa ngayon? Paano ko mapapaganda yung buhay ko sa ngayon pa lamang? At yun po yung sinasabi sa ating sa unang pagbasa. Kung loloobin ng Diyos, kung ang aking buhay ay humaba, tanungin natin ng Diyos kung ano ba ang nais niyang ipagawa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang unang pinapaalala po sa atin sa ngayon, na sa ngayon pa lamang sa bawat araw ng ating buhay, hayaan natin na samahan tayo ng Diyos. Hayaan natin na gabayan tayo ng Diyos. Ito ba ang kalooban ng Diyos? At ipinapaanyaya po sa atin na sa bawat araw ng ating buhay, tanungin natin ng Diyos para sa ating direksyon at tatahakin sa landas na ito. Tinutulungan tayo na magdasal. Ang idasal po natin
ay mabuti at maayos na buhay sa ngayon pa lamang, hindi mahabang buhay. Dahil aanhin natin ang mahabang buhay kung hindi na natin magagawa ang kabutihan at kaayusan na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Sa bawat araw ng ating buhay, ipanalangin po natin ang mabuti at maayos na buhay. At ano po yung mabuti at maayos na buhay? Ang mabuti at maayos na buhay po ay buhay unang-una sa lahat na nagpapagabay sa Diyos. Ang mabuti at maayos na buhay ay isang buhay na gumagawa ng mga nais ng Diyos sa ating mundo. At nakikita ito at mararanasan ng ibang mga tao, yung kabutihan na ating ipinagdadasal mula sa Diyos. Kaya ang unang paanyaya, hayaan natin na ang Diyos, samahan tayo sa ating pagpaplano at samahan tayo sa bawat araw ng ating mga buhay. At makikita po natin sa ating buhay, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, hindi naman po palaging magiging madali. Hindi naman palaging magiging maayos din. Kahit patuloy tayong nakikiharap sa Diyos, kahit patuloy tayong nananampalataya at nananalangin sa Diyos, hindi po palaging magiging madali ang buhay. Pero napakahalaga na maging matapat po tayo sa ating Panginoong Hesus Nazareno na patuloy na nagnanais ng kabutihan para sa atin. Sa katunayan, napakagandang halimbawa ang santong ginugunita po natin sa araw na ito. Ang pangalan po ng santang ginugunita natin sa araw na ito ay si Santa Rita de Cassia. Si Santa Rita de Cassia po ay patron ng mga impossible cases, patron of the desperate cases. Bakit siya naging patron ng mga ganong bagay? Kung babalikan po natin yung buhay niya, hindi naging madali, pero patuloy siyang naging tapat sa Diyos. Hindi naging madali, pero patuloy siyang nanatili sa piling ng Diyos. Nung kanyang murang gulang, nung bata pa siya, nais niya na pong pumasok sa kumbento. Pero ayaw ng magulang niya. Ipinapakasal siya sa isang lalaki. At yung kanyang napang-asawa, alam niyo po, yung kanyang napang-asawa ay basagolero. Mahirap na pakitunguhan. Pero nanatili siya sa kanyang asawa at nagkaroon sila ng 2 anak. Matapos ang ilang panahon, yung kanyang asawa ay pinatay. Nahirapan silang magpatawad, pero pinili niya yung pagpapatawad. At tinuruan niya yung kanyang mga anak na magpatawad din. After din, ilang panahon pa, yung kanyang 2 anak ay namatay din. Kung ano-ano na lang na kahirapan yung dumadating sa kanyang buhay. Una, ayaw niya yung asawa niya, tapos yung asawa pa niya ay nananakit. Nagkaroon sila ng 2 anak, lahat ng kanyang pamilya, yung asawa, 2 anak, namatay din. Pero patuloy siyang nanatili, nananampalataya sa ating Diyos. Matapos mawala ng kanyang asawa at ng 2 anak, ano pong ginawa niya? Sumubok ulit siya na pumasok sa kumbento. Hindi rin po naging madali. Parang imposible, ayaw siyang payagan. Pero matapos ang ilang panahon, pinayagan po siya na makapasok sa kumbento at maging madre. At inalay niya yung kanyang buhay sa pananalangin at paglilingkod, lalo na sa mga dukha. At sa kanyang buhay, nagkaroon din siya ng sugat sa kanyang noo bilang pakikiisa sa mga sugat ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin, ang daming paghihirap na dumating sa buhay ni Santa Rita. Pero hindi pinigilan ng mga paghihirap na iyon yung kanyang pananampalataya at pakikiisa sa ating Poong Hesus Nazareno. Patuloy siyang nanampalataya at patuloy siyang namunga ng kabutihan sa kanyang buhay. At ngayon ay pinaparangalan natin siya bilang isang banal ng ating simbahan. Patunay po na ang mga taong nananatiling tapat
sa kabila ng maraming paghihirap, ay pararangalan ng Diyos sa lahat ng tao sa dulo ng kanilang mga buhay. At ito rin po yung imbitasyon sa atin. Habang tayo ay nagdarasal sa mabuti at maayos na buhay, gawin po natin yung parte natin para maging mabuti at maayos yung ating mga buhay. At sa mga panahon na yung buhay naman ay hindi nagiging mabuti at hindi maayos sa atin, patuloy tayong maging tapat sa Diyos, na tapat sa Kanyang pangako sa bawat isa sa atin, na hindi niya pababayaan yung mga taong nananatili sa pananampalataya sa Kanya. Patuloy nating hingin ang lakas at pagsusumikap sa ating buhay upang patuloy tayong maging tapat at makapagpahayag ng mabuting balita dito sa mundong ito. May huli pong kwentong maganda tungkol po kay Santa Rita. Isa pong napakahirap na hamon para sa kanya ng kanyang Mother Superior noong siya ay papasok na sa kumbento. Binigyan po siya ng halaman na palanta na. Sabi sa kanya ng kanyang Mother Superior, alagaan mo ito, diligan mo araw-araw. Ang ginawa niya po, sinunod niya ang kanyang superior. Sumunod siya sa boses ng Panginoon na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang superior. Inalagaan niya daw ito araw-araw, diniligan araw-araw, at namunga. Hanggang ngayon, almost mga 600 years na, buhay pa rin yung halaman na iyon. Mga minamahal kong mga kapatid, may mga pagkakataon po talaga sa buhay natin na susubukin tayo, na para bang hindi natin alam kung tunay bang magtatagumpay yung ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang nais lamang ng Panginoon sa mga panahon na ganun yung dumadating na pagdududa sa ating mga buhay, tayo ay manatiling nakikinig sa Kanya at manatiling nagiging tapat sa Kanya. Dahil kung hindi natin kaya, yung Diyos nakikilos sa pamamagitan natin ang magbibigay ng magandang bunga sa ating mga pagsusumikap, sa ating buhay, sa mundong ito. Amen.